Magandang araw mga kaklase, magandang araw din sa yogi ng kabasag. Ngayon ay tatalakayin namin ang abstract. Ngunit bago kami magsisimula, ako ay magpapakilala muna. Ako nga pala si Jaira Luis M. Valle. At kami ang pangalawang grupo. Ngayon, tatalakayin namin ang kahulugan ng abstract, katangian, mga kailangan isaalang-alang sa pagsulat ng sulatin, gabay o paraan sa pagsulat ng sulat ng abstract, kalagahan at mga halimbawa ng mga abstract. Ano nga ba ang abstract? Ang abstract ay nagmula sa salitang abstractum. Tumutukoy ito sa isang talang na nagbubuod ng kabuuan ng isang natapos na pag-aaral. Ayon kay Philip Koopman, 1977, ang abstract ay maikli lamang. Tinataglay nito ang mahahalagang elemento o bahagi ng sulating akademiko tulad ng introduksyon, mga kaugnay na literatura, metodolohiya, resulta at konklusyon. Ito ay siksik na bersyon ng mismong papel. Ibig sabihin, ang abstract ay isang buod na nagbibigay ng kabuuang larawan ng pananaliksik. Dito makikita agad ng mambabasa kung tukol saan ba ang pag-aaral, ano ang layunin nito o paano isinasagawa at ano ang nagiging resulta. Mahalaga ito dahil ito ay nagbibigay ng unang impresyon sa buong papel. Dito pa lang malalaman na kung kapaki-pakinabang ba o kawili-wili ang pananaliksik. Ginagamit din ang abstract sa mga research journal, thesis, papel akademiko upang makatulong sa mga mambabasa makatipid ng oras. Sa madaling sabi, ang abstract ay nagsisilbing preview o buod ng kabuuan ng ideya ng mananaliksik. Malinaw, maikli at direkta sa punto.